Ito na nga yung pinangako ko na i-share ko sa inyo. Pinuntahan namin ang Mount Etna. Sa mga tao sa Sicily, familiar na kayo dito, narinig yun na to, I'm sure about that. At sa mga kababayan natin na gustong malaman at makita kung ano nga ba ang Mount Sicily. Ito ay isa sa mga pinaka-active na volcano in the world dahil ito ay bundok, tinatawag na mount, pero sumasabog, At in the past years, maraming destruction ang ginawa nito. Akalain yung may time na halos 1 buwan na nagbubuga ito ng lava. At syempre, sumira ng napakalawak na area at napakaraming lugar. Yung nakikita nyo yan na akala nyo ay parang bundok, pero lava yan na tumigas na pag nilapitan nyo ay hindi nyo talaga masisira kahit na tusok-tusukin nyo pa yan. Tumigas na yan ng ganyan, guys, no? So, papunta nga kami sa taas. Puro ganyan lang makikita nyo hanggang makarating kayo doon sa bandang bundok na nga. Ayan. At in the past, merong prime minister, ang pangalan niya ay Mussolini, naging dictator siya. At ginamit niya ang Mount Etna sa propaganda niya to reconstruction and rebuilding yung mga nasira. At dahil doon, eventually naging tourist destination or tourist attraction na ang Mount Etna. Sa ngayon, up to the present, pinupuntahan ito dahil sa napakaganda nitong lava sa gabi kapag nataon na nagbubuga siya ng lava. At masisilayan nyo naman talaga ang ganda ng lava mismo na lumalabas sa kanya, na para siyang umiiyak ng apoy. At maririnig nyo yung pagsabog niya. Pero as of the moment, wala pang records na naitala na delikado ito. Kapag sumasabog ito ay black sand lang ang binubuga niya at umiiyak lang ang mga naglilinis na mga buga niya, dahil mahirap nga naman din linisin, lalo na kapag ikaw ay may malawak na property, mahirap rin at tedious din ang paglilinis ng ganyan kasi parang buhangin ang texture niyan na kulay itim, Pag umuulan magpapayong ka talaga para hindi mapunta yan sa anit mo. Pinofocus ko ngayon ang mga tao na sumusubok pumunta sa crater dahil sa mga panahong yan ay hindi pa delikado at pwede pa siyang puntahan at mag-picture, Napakalamig, guys, at yung mga taong yan handa sa kanilang kasuotan. Kaya nga naman ay nakaakyat sila. Hindi katulad ko ay nakabistida ko dyan kaya hindi ko kayang umakyat. Ito naman pinapakita ko sa inyo ay may mga businessman na nakaisip na gumawa ng mga figurines na gawa sa sand from Mount Etna. Ref magnet, small figurines, display, ganon. Yang sa likod ko naman ay nahahawig sa Baguio, mga wooden style, ganyan sa Kamjanhay. Guys, dito na kami sa napakalamig na lugar. Meron niya mga drinks. At sandali lang. Halika, abangan nyo. Ipopost ko ang video na to pag akit namin sa Etna. At kung titignan nyo, guys, nasa parang lugar lang kami ng katulad ng Baguio. Hindi ko inasana akit kami ngayon. So, nilalamig ako kasi naka-dress lang ako at saka sweater, Nag-umpisa na kasi maging malamig ang hangin sa amin sa ibaba, sa Catania. Kaya, ang sweater na ganito, pwede na. Pero hindi ko in-expect na akit kami dito sa bundok ngayon. And sobrang lamig. It's like Baguio in the Philippines. Ayan. Yung mga yan ay mga stones na ginawa nila from the sand na binuga niya, So, may mga natural stones din kayo makikita. May mga presyo, ayan. Natural stones yan, guys, na napakaganda. Small piece. Makakabili rin kayo. Ayan. And, syempre, Italy is a Catholic country. Naisip pa rin nilang gumawa ng mga religious pieces, Ito na nabanggit ko kanina ng mga excursions group. In fact, kaya nga
pass na paparating ay papasakay ng mga turista. On our way back guys, kaya lang din na makikita, naisipan namin bumaba at ma-experience kung ano nga ba ang pakiramdam ng humawak ng lava na tumigas na. Pinuntahan namin area dahil safe naman guys. Naghahanap ako ng panghilod kasi ang dami kong libag pero masakit pala sa balat. Hindi pa pwedeng panghilod sa balat ang molten lava na tumigas. Yan. Pero yung mga sand, balita ko okay raw yan sa plants dahil punong-puno ng minerals. Yan. Matigas na yan guys, akala nyo lang malambot. Sinubukan kong bagbagin pero hindi kaya, no? Yan. May mga nabubuhay ng mga grasses pero hindi na habitable ang area. Even sa bandang ibaba, kung bago kami umakyat, wala ka makikitang residente dahil dangerous nga ang area, so hindi na habitable. May mga nadaanan din kami mga properties na inumpisaan at hindi na itinuloy. Sayang, nagtapon lang din sila ng pera nung inumpisahan nila yung mga bahay na yon. Thank you for watching and check na lang yung link about Etna na i-insert ko.